Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Xingxin sa matataas na hakbang, at pagkatapos ay dumating sa pangunahing pasukan ng Earth Temple. Dalawang matatangkad na babaeng gwardiya ang nakatayo sa pintuan at magalang na binuksan ang matataas na pinto ng main hall para sa kanya. "Miss Yang, please." Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Xingxin sa bulwagan nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang malaking palasyo ay napakarilag at walang laman. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ay gawa sa pinakamahahalagang gintong ladrilyo. Kapag hinampas, magkakaroon ng metal na tunog. Sinasabi na ang presyo ng bawat gintong brick ay hindi bababa sa parehong dami ng ginto. Itinaas ni Yang Xingxin ang kanyang ulo at nakita ang isang malamig at magandang babae na nakasuot ng itim na damit na malayo sa kanyang harapan ay nakatingin sa kanya ng nakangiti. "Yang Xingxin, long time no see." Tumango si Yang Xingxin, "Long time no see, Guan Longyu." Kumaway si Guan Longyu kay Yang Xingxin. May maliit na tea table sa tabi niya. Naghanda na siya ng itim na tsaa at mga pampalamig para kay Yang Xingxin. Si Yang Xingxin ay lumakad din ng walang kabuluhan at umupo sa tapat niya. Dalawang kaklase sa elementarya na hindi pamilyar o estranghero ay muling naupo pagkatapos ng maraming taon. After the end of the world, minsan ko nang hinanap yung mga kaibigan noon. Pero karamihan sa kanila ay nawala na, pero may mga nakaligtas pa rin. Kaya lang ikaw pa rin ang taong pinaka-namimiss ko. Nagbuhos si Guan Longyu ng isang tasa ng umuusok na itim na tsaa para kay Yang Xingxin. Bahagyang sinabi ni Yang Xingxin, "Oh, talaga. Pero mukhang walang gaanong komunikasyon sa pagitan natin. Hindi ko alam na ganoon pala ako kahalaga sa puso mo. Napakasilaw mo noon na walang makakalimutan kahit gaano pa katagal." Nakangiting sabi ni Guan Longyu. Medyo malalim ang ngiti ni Yang Xingxin. "Lahat ng nakaraan. Kung ikukumpara sa iyo ngayon, isa lang akong ordinaryong tao." Bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Guan Longyu. Kalooban lang ng Diyos. Kinuha niya ang isang piraso ng tsaa mula sa mesa, dahan-dahang pinasok ito sa kanyang bibig, at kinagat ang isang piraso sa maliliit na kagat. Noong unang panahon, hindi ko akalain na darating ang ganoong araw. Sinabi ni Yang Xingxin, "Ikaw na ngayon ang pinakamataas na nilalang sa Huaxu Kingdom." Ngumiti si Guan Longyu at umiling, "Okay lang na huwag banggitin. Bagamat marami na akong natamo ngayon, hindi ako masaya." She said, subconsciously rubbing her shoulders. Ang pasanin sa aking mga balikat kung minsan ay napakabigat para sa akin. Bahagyang ngumiti si Yang Xingxin at hindi sumagot. Tinignan ni Guan Longyu ang kanyang maselan at magandang mukha na parang manika. "Xingxin, nakuha mo na ba ang kaligayahang gusto mo?" Naisip niyang Xingxin si Zhang Yi at ang mga miyembro ng pamilyang iyon na may taos-pusong ngiti sa kanyang mga labi. "Masaya ako ngayon." Ibinuka ni Guan Longyu ang kanyang mga labi, huminga ng malalim at saka tumingala sa walang laman at malaking kisam ng Earth Temple. "Sana maging kasing cool mo ako. Minsan hindi ko magawa ang gusto kong gawin." Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Yang Xingxin. Mayroon ka ng matayog na posisyon sa kapangyarihan at ang kakayahang kontrolin ang buhay at kamatayan ng iba. Hindi ba't masyadong sakim ang pagnanais ng higit pa? Ngumiti si Guan Longyu at nagsabi, "Ngunit kung minsan, sa tingin ko ay walang masama sa pagiging gahaman." Tumingin siya kay Yang Xingxin. Mula sa sandaling pumasok si Yang Xingxin sa pinto, hindi na umalis ang kanyang mga mata kay Yang Xingxin. Ang babaeng ito na minsan niyang tinitingala, kasing elegante at ipinagmamalaki na parang kristal na porselana na manika, ang uri ng taong matagal na niyang yung tipong flawless genius na mahal ng lahat. Minsan naisip ni Guan Longyu ang sarili. "Xingxin, nakakatuwang makita kang ganito." Walang nararamdaman si Yang Xingxin tungkol sa titulo ni Guan Longyu. Siya at si Guan Longyu ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa noong una. Ang ganitong uri ng mapagmahal na pangalan ay sumasalamin lamang sa panloob na pag-isip ni Guan Longyu. Iniisip ni Guan Longyu na sapat na ang kanyang lakas ngayon, kaya makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang kakanyahan ng ganitong uri ng pamagat ay isang kaisipan na naniniwala na ang iba ay hindi maaaring tanggihan ang kabaitan ng isang tao, tulad ng isang regalo. "Pumunta ka ba sa akin this time para lang alalahanin ang mga nakaraan?" Mahinang tanong ni Yang Xingxin. Kumurap si Guan Longyu, "Hindi ba pwede?" Bigla niyang tinakpan ang bibig niya at mumiti, "Ikaw ba, sobrang nagpanik ka ba dahil gusto kitang makita?" "Actually, hindi na kailangan.
I want to see you. I simply want to see you. Bigla niyang itinaas ang kalahati ng kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay at sinabing may mapanglaw na tingin, "Hoy, kapag nasa mataas na posisyon ka, talagang magkakaroon ka ng isang uri ng problema. Kahit na ano ang iyong gawin, ito ay magiging sanhi ng walang limitasyong panaginip sa iba. It is precisely because of this that have no friends around me. Mga subordinates lang." Singsin, naiintindihan mo ba ang sakit na ito? Bahagyang sinabi niyang Singsin, hindi ko maintindihan. Marahan na bumuntong hininga si Guan Longyue, totoo yon. Muling natahimik si Yang Singsin. Bagamat inaasahan niya ang layunin ni Guan Longyue sa paghahanap sa kanya, hindi siya sanay na mambobola ang iba. Nang makita ito, bahagyang kinukot ni Guan Longyue ang kanyang mga labi, at biglang sumandal at lumapit sa mukha ni Yang Singsin. Dahil sa pagkilos na ito, bahagyang sumimangot si Yang Singsin at bahagyang tumalikod. Singsin, wala akong kahit isang kaibigan sa paligid ko ngayon. Paano kung pumunta ka at tumira sa akin? Sa lugar na ito, kahit anong gusto mo, maibibigay ko. Ikaw ay isang henyo at hindi mo dapat ibaon ang iyong mga talento. Tinitigan niyang Singsin si Guan Longyue at magalang na sinabi, "Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit kasama ko ang lahat ngayon at namumuhay ako ng masayang buhay. Kaya hindi ko naisip na iwan sila." Tanong pabalik ni Guan Longyue, "Ngunit nabalitaan ko na kampon ka lang ng lalaking iyon na nagngangalang Zhang Yi sa Tianhai City. Maraming tao sa paligid niya at isa ka lang sa mga basalyo niya. Hindi ba nito nababaon ang iyong talento?" Pinikit niya ang kanyang mga mata, medyo tamad ang kanyang mga mata, ngunit may panandali ang talas din. "Maaring hindi ka kilala ng iba, pero kilala kita." Si Yang Singsin ay humigop ng itim na tsaa. Bilang tugon sa mga salita ni Guan Longyue, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, ngunit sumandal sa kanyang upuan na may masayang ngiti sa kanyang mukha. "Guan Longyue, ikaw at ako ay magkaiba. Hanggat nakikita kong lumalakas ang kapatid ko, masisiyahan ako." Lalong lumakas ang ngiti niya. Iniisip ang mga taon na ginugol niya kasama si Zhang Yi at pinapanood si Zhang Yi na nagiging mas malakas na hakbang-hakbang, ang kanyang ekspresyon ay naging mas nahuhumaling at nagkasakit. "Wala akong interes na maging makapangyarihan. Gusto ko ang paglinang ng mga tao." Ang mga salita ni Yang Singsin ay nagpaningkit sa mga mata ni Guan Longyue. "Hindi mo ba naisip na na-inlove ka sa lalaking nagngangalang Zhang Yi?" "Tama." Mahinahong tumugon si Yang Singsin nang walang anumang pag-aalinlangan o nahihiyang reaksyon. Namilog ang itim na mga mata ni Guan Longyue. Anong maganda sa kanya? Isa lang siyang makasarili na tao na nabubuhay sa mga bitak. Umiti si Yang Singsin at umiling. Ito ay isang pakiramdam na hindi mo maintindihan. Sa isip niya, naisip niya ang eksena nang magkita ang dalawa sa ilalim ng Tianqing Academy na nakabaon sa makapal na nyebe at lumaki ang ngiti sa kanyang mukha. Kapag nakita kong napakaingat ni kapatid na Zhang Yi, na sinasabing siya ay makasarili, ngunit sinusubukan ang kanyang makakaya upang mabuhay ng maayos ang lahat, nakakaramdam ako ng malaking kagalakan sa aking puso. Habang nagsasalita siya, bigla niyang nilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib na may nahuhumaling na ngiti na. Para kang isang nanay na pinagmamasdan ang kanyang anak na lumaki ng husto, ang napaka-charming ng feeling na yan. It's this feeling that makes me deeply obsessed with him. I really want to be at his side all the time and watch how far he can grow. Si Guan Longyue ay natigilan ng mahabang panahon at ang kanyang puso ay nanginginig. After a long time, ngumiti din siya. Sure enough, pareho tayo ng klase ng tao. Lahat sila yung tipo ng babae na baliw sa puso. Sa orihinal, maraming salita si Guan Longyue sa kanyang puso na gustong panatilihin si Yang Singsin, umaasang mananatili sa tabi niya si Yang Singsin. Ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Yang Singsin, binitawan niya ang ideya. Gusto kasi niyang nasa tabi niya ang cute at magandang porcelain doll at palakihin siyang parang alagang hayop. Kaya syempre naintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Yang Singsin kay Zhang Yi. Umupo ng tuwid si Guan Longyue, tumingin siya kay Yang Singsin ng may ngiti, at tumingin kay Yang Singsin na si Zhang Yi lang ang nakikita sa kanyang mga mata. Para siyang tumitingin sa ibang bersyon ng sarili niya. Minsan naisip niya ang sarili sa kanyang mga mata. "Hoy, gusto ko talagang manatili ka sa akin." Tinakpan niya ang kanyang bibig at mumiti, na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. "Ngunit ngayon, gusto kong makita kung hanggang saan mo kayang linangin ang alagang iyon." Ito ay hindi isang alagang hayop, pagwawasto ni Yang Singsin.
Ito ang aking pinakamamahal na sanggol. Kung ang pag-uusap ng dalawang yandere na babae ay narinig ng mga tagalabas, tiyak na maninindigan ang kanilang mga balahibo. Dalawang batang babae na wala pang 20 taong gulang ang gustong gumamit ng mga tao bilang mga laruan. Ang pag-uusap ng dalawa ay walang kinalaman sa nakaraan. Dahil walang pakialam si Yang Xingxin sa mga nakaraang taon, at ayaw ni Guan Longyu na banggitin sila muli. Si Zhang Yi ay nakatayo sa labas ng pinto. Malinaw na imposibleng pilitin si Yang Xingxin na manatili sa tabi niya. Sina Guan Longyu at Yang Xingxin ay nakaupo sa tapat ng isa't isa at umiinom ng tsa. Pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsa, tumayo si Yang Xingxin at umalis. Sa ngayon, hindi niya matanong si Guan Longyu tungkol sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, ngayon, nakuha na niya ang gusto niya. Xingxin, sandali. May regalo ako sa'yo. Kinuha ni Guan Longyu ang isang kahon na gawa sa kahoy at iniabot ito kay Yang Xingxin. Ano ito? Tanong ni Yang Xingxin. Maaari mo itong buksan at tingnan, sabi ni Guan Longyu na may mapagmahal na tingin sa kanyang mukha, matagal kong ginawa ito para lang sa'yo. Ibinaba ni Yang Xingxin ang kanyang ulo, inabot at binuksan ang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ng kahon na gawa sa kahoy ay may isang manika, na inukit sa kahoy at parang buhay. Ito ay eksakto kung ano ang hitsura ni Yang Xingxin. Sa mga tuntunin ng craftsmanship, ang pag-ukit ng kahoy na ito ay umabot sa antas ng isang gawa ng sining, at ang bawat hibla ng buhok ay inukit ng labis. Ipinapakita nito kung gaano karaming enerhiya ang ginugol ni Guan Longyu dito. May pulang lubid na nakabalot sa katawan ng eskulturang gawa sa kahoy, na medyo kakaiba dahil hindi ito karaniwang laso na ginagamit sa pagtali ng mga regalo, kundi isang pulang lubid ng abaka. Ito ba? Ngumiti si Guan Longyu at sinabing, amulet. Kung isang araw ay makatagpo ka ng anumang panganib, i-unlock mo lang ito. Malaki ang silbi nito. Nag-isip sandali si Yang Xingxin, inabot at isinara ang takip, at mahinang sinabi, salamat. Then she stood up and said, then I'll take and I'll leave muna. Tinakpan ni Guan Longyu ang kanyang bibig at mumiti, well, I'm looking forward for our. Iniwan ni Yang Xingxin ang Earth Temple nang walang paghinto sa kanyang mga hakbang. Tumingin si Guan Longyu sa kanyang likuran, isang kakaibang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay parang lasing din. Mahalika at matikas pa rin siya gaya ng dati. Gusto ko talaga siyang makuha. Pagkatapos ay yakapin mo siya ng mahigpit at laruin siya ng husto. Hinawakan niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang dalawang kamay, tila isang kalapating mababa ang lipad. Ngunit may naalala siya at tumingin sa tasa ng tsaa sa mesa. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay para kunin ang tasa, bahagyang namula at marahan itong hinalikan. Naghihintay si Zhang Yi sa labas ng pinto para lumabas si Yang Xingxin. Nasa tabi niya si Xiang Dawen, nakangiti at nakikipag-chat kay Zhang Yi. Your Excellency Chaos, nasiyahan ka na ba sa iyong pananatili sa Shengjing nitong mga nakaraang araw? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, hindi masama. Karapat-dapat ang Shengjing na maging kabisera ng bansa. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa Blizzard City sa timog ng Yangtze River. Pagkatapos mong makuha ang tinatawag na yuan or mukhang napakaganda mo. Ngumiti si Xiang Dawen at sinabi, kung payag si Lord Chaos, makukuha mo rin ito. Hanggat handa kang sumali sa susunod na aksyon. I wonder how you think about it. Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, madaling pag-usapan. Saglit na natigilan si Xiang Dawen. Ang mapanuring sagot na ito ay tila walang katuturan, ngunit ito ay matalinong umiiwas sa tanong. Hindi na nagpatuloy sa pagtatanong si Xiang Dawen. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Yang Xingxin sa Earth Temple. Lumapit si Zhang Yi, tumingin sa kanya ng nakangiti at nagtanong, masaya ka bang nakikipag-chat sa dati mong kaibigan? Tumango si Yang Xingxin, okay lang. Tapos balik muna tayo. Sabi ni Zhang Yi kay Xiang Dawen. Paglakad ka ng dahan-dahan. Agad na inayos ni Xiang Dawen ang isang taong magpapabalik kina Zhang Yi at Yang Xingxin sa kanilang tirahan. Pagkabalik, agad na tinanong ni Zhang Yi si Yang Xingxin tungkol sa impormasyon tungkol kay How To. Nakakuha ka ba ng anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig mula sa pakikipag-chat sa kanya? Tumango si Yang Xingxin, at least ngayon malalaman natin na talagang mahina siya. Nag-isip sandali si Zhang Yi, umiti at tumango bilang pagsang-ayon. Napakalakas niya, ngunit mayroon din siyang malinaw na mga kahinaan. Ang hindi kilalang mga bagay ay ang pinaka-nakakatakot,
Ngunit sa sandaling ang belo ng misteryo ay dahan-dahang nabunyag, ang halaga ng pagkabigla ay mabilis na bababa. Ang mahigpit na depensa ng Earth Temple at ang pangangailangan para sa monghe na si Daawen na personal na naroroon ay nagpakita ng isang bagay, ang sariling kakayahan ni Guan Longyu ay may malalaking pagkukulang. Kaya kailangan niya ng proteksyon mula sa iba. Ang hula ko ay ang kakayahan na taglay niya ay isang spell. Hanggat ang mga kondisyon para sa spell ay natutugunan, ito ay magdudulot ng labis na nakakatakot na kabagsikan. Gayunpaman, siya ay kulang sa malapit na labanan. Idinagdag ni Zhang Yi, hindi naman talaga ito totoo dahil hindi kami sigurado sa mga kondisyon para sa spells. Siguro kaya niyang mag-spells ng malapitan ng walang tulong ng medium, ngunit ang kanyang kakayahan sa suntukan ay talagang hindi kasing lakas ng mga long-range spells. Kaya kailangan ng isang tao na protektahan siya. Ang mga mata ni Zhang Yi ay dahan-dahang lumiwanag, ito ay may katuturan. Bakit may 3 ipsilon sa lugar ng Shengjing, ngunit sina Hao Tu at Xitigarbha ay ayaw umalis sa Shengjing at pumunta sa Qinling Mountains? Ang mga bundok ay sumasali sa aksyon. Dahil si Hao Tu ay tulad ng Diyos ng kamatayan ng pag-ibig. Bagamat ito ay makapangyarihan, mayroon din itong mga kapintasan at hindi maaaring kumilos ng kusa. Si Xitigarbha, sa kabilang banda, ay kailangang manatili sa Shengjing upang protektahan siya at ang buong lungsod ng Shengjing. Hindi nawalan ng saysay ang pagpupulong ni Zhang Yi at Yang Xingxin kay Hao Tu. Kahit papaano ay nakakuha sila ng ilang impormasyon tungkol sa Hao Tu. The art of curse, right? The law of cause and effect. Hinaplos ni Zhang Yi ang kanyang baba at tumigas ang kanyang mga mata. Dahil ito ay isang sandata ng batas ng sanhi at epekto, upang makagawa ng mga resulta, dapat mayroong mga potensyal na kondisyon na kailangang kumpletuhin. Tumango si Yang Xingxin. I remember doing research on her powers when was in school. The props for casting spells are things like hair or nails. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi nang marinig niya ito. Kung buhok o kuko lang ang makakatugon sa mga kondisyon para sa operasyon, magiging napakadali para kay Shengjing na kontrolin siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay natural na nawawalan ng halos 100 buhok araw-araw. Umiling si Yang Xingxin. Ito ay hindi magiging ganoon kasimple. Kung iyon ang kaso, ang distrito ng Shengjing ay maaari na ngayong direktang malampasan ang iba pang 5 distrito na kasama niya. Kung tutuusin, sa ganoong paraan, ang ibang ipsilon ay walang anumang banta sa harap ni Shengjing. Nag-cross arms si Zhang Yi at seryosong nag-isip kung kailangan ng medium, dapat ay isang bagay na pisikal. Buhok, kuko, mga ganyan siguro. Kung hindi laman, dugo. Biglang, isang bagay na minsang sinabi ni Li Changgong sa kanya ang biglang lumitaw sa isip ni Zhang Yi. Huwag kailanman ibigay ang iyong pangalan ng basta-basta. Dahil ang tunay na pangalan ng isang tao ay naglalaman ng sanhi at bunga. Isa rin ba ang pangalan sa mga kondisyon? Kinagat ni Zhang Yi ang kanyang mga kuko nang hindi namamalayan at bumulong. Tahimik na sinabi ni Yang Xingxin, sa palagay ko ay dapat alam ni Zhu Zeng ang ilang mas tumpak na impormasyon. Hindi lamang siya, ngunit ang mga commander ng ibang mga rehiyon ay mas nakakaalam din kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung tutuusin, ang Hao Tu ay isa rin sa kanilang mga pamamaraan upang paghigpitan ang mga nangungunang dayuhan sa kani-kanilang mga rehiyon. Kinapa ni Zhang Yi ang kanyang kilay. Ang sakit ng ulo. Bahagyang umiti si Yang Xingxin at sinabing, kung tutuusin, si Guan Longyu ang pundasyon ni Shengjing, kaya syempre ang kanyang mga kakayahan ay hindi madaling malalaman. Kuya, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. At least ayon sa kasalukuyang sitwasyon, medyo malupit ang mga kondisyon para magamit siya. Inisip ni Yang Xingxin ang kanyang sariling mga kakayahan at bumulong, kahit na ang kakayahan ng batas ng sanhi at epekto ay may iba't ibang epekto sa mga tao. Tulad ng aking Angel of Desire, ang kakayahan ng mga araw ay magkakaroon ng mahinang epekto sa mga karakter na may malakas na paghahangad o mga dayuhan na may malakas na espiritual na kapangyarihan. Nang marinig ito, tumingin si Zhang Yi kay Yang Xingxin at hindi na iwasang magtanong, Xingxin, sabihin mo sa akin, kung ikaw ay magiging isang makapangyarihang ipsilon tulad ni Guan Longyue, ano ang magiging kakayahan mo? Ang obsidian na mga mata ni Yang Xingxin ay kumislap na may mapaglarong tingin. Sino ang nakakaalam? Ngunit ngayon, ang impluwensya ng aking mga palaso sa mga tao ay mas malakas kaysa dati. Ang oras ng kontrol ng palaso ng pag-ibig ay patagal ng patagal.
Siguro balang araw umabot talaga ako sa puntong iyon, at kaya kong hayaan ang iba na maging alipin ko ng lubusan. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Zhang Yi. Kung talagang maaabot niya ang puntong iyon, maaaring siyang Xingxin ay maaaring bumuo ng isang hukbo ng mga dayuhan na ganap na tapat sa kanya. Kung iyon ang kaso, ang lakas niyang Xingxin ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Guan Longyu. Huminga ng malalim si Zhang Yi, mukhang napakaswerte ko na magkaroon ng mahuhusay na kapareha tulad mo sa paligid ko. Sa mga kaibigan sa pamilya, mayroong ilang mga tao na may pambihirang kakayahan. Halimbawa, ang martial arts master na si Liang Yu, o sina Lu Keran at Yang Xingxin na nagpakalakas sa huling yugto at nagpakita ng kamanghamanghang potensyal. Kung sila ay lumaki, sila ang magiging pinakamahalagang puwersang sumusuporta sa paligid ni Zhang Yi. At ang kakayahan, Doktor, ni Zukir ay ganap ding nalutas ang mga alalahanin ng mga nasugatang pasyente para sa kanila. Bagamat ang mga kakayahan ng ibang tao ay tila mas mahina, may mga pagkakataon na sila ay madaling gamitin. Hindi pinipilit ni Zhang Yi ang lahat na magkaroon ng napakalakas na kakayahan. Kaya naman, labis niyang ikinalungkot ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Yang Xingxin. Lumapit siya kay Zhang Yi at tumingala kay Zhang Yi na may halong paghanga na may halong pagkahumaling. Kuya, hindi ito ang swerte mo. Good luck na lang sa iba sa atin. Pagkatapos na makilala ka, mayroon kaming pagkakataon na mabuhay hanggang ngayon at maipakita ang aming mga kakayahan. Palagi akong naniniwala na walang kakulangan ng talento sa mundo, ngunit isang kakulangan ng mga pagkakataon. Katulad ni Liu Bang, Xiao He at Fan Kuai lahat ay nagmula sa Pixian County, Zhu Yuanzhang, Suda at Chang Yuchun lahat ay nagmula sa Fengyang County. Pinagpag niya ang hintuturo ng kanyang kanang kamay at umawit na parang isang guro ng kasaysayan na may kakaibang liwanag na sumisikat sa kanyang mga mata. Hindi naman lahat ng namumukod tanging talento sa kasaysayan ay nagtipon-tipon, ngunit ang mga tao sa lugar na iyon ay nagkataon na nakatagpo ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang magpatuloy. Tinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, binigyan lang kita ng pagkakataong ipakita ang iyong mga talento. Ngunit muli, marahil ito ang survival of the fittest. Kung hindi ka napakahusay, hindi mo na sana ako hinintay na magpakita, at namatay ka rin tulad ng iba sa walang katapusang matinding lamig. Tungkol sa how to, kasalukuyang walang magandang paraan si Zhang Yi para harapin ito. Ngunit sa kabutihang palad, handa lang siya sa panganib sa panahon ng kapayapaan at walang anumang salungatan sa distrito ng Shenjing. Sa makatuwid, sa maikling panahon, kung susundin mo ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay, hindi mo kailangang mag-alala na maalala ka ng hinaharap. Ngunit iningatan niya ang bagay na ito at hiniling pa rin kay Yang Xingxin na maglaan ng oras upang maimbestigahan itong mabuti. Sa puntong ito, kailangan kong bumalik at basahin ang mga plasiko at tingnan ang iba't ibang sinaunang pangkukulam at mga pamamaraan ng Zuyo. Siguro makakakuha tayo ng ilang mga pahiwatig mula dito. Nag-cross arms si Zhang Yi, yung mga magugulong bagay sa nakaraan ay hindi katulad ng mga superpower, di ba? Napakurap si Yang Xingxin, gayunpaman, ang mga superpower ay nagmumula sa puso. Ang pinakamalaking hiling ni Guan Longyu sa buhay na ito ay ang kanyang kapangyarihan ng sumpa ay maging napakalakas upang maiwasan ang trahedya ng kanyang buhay. Kung gayon ang matagal na inaasam na hangarin na ito ay dapat na naugnay sa maalamat na pamamaraan. Ang pagsasaliksik dito ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang resulta. Tumango si Zhang Yi, pakiramdam na may kabuluhan ang sinabi ni Yang Xingxin. Kung gayon dapat kang mag-imbestiga ng mabuti. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos kong bumalik sa Blizzard City, hahanap ako ng isang tao upang suriin ito. Hindi siya pupunta kay Zhu Zeng. Dahil sa kasalukuyan, hindi niya alam kung ano ang ginagamit ng Hautus, Hell's Guillotine, bilang triggering medium. Ang pagpunta kay Zhu Zeng upang magtanong, sa kabaligtaran, ay nagpakita ng kanyang pagkamahiyain. Sa pagiging tuso ni Zhu Zeng, tiyak na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito para makuha ang status ng dialoge sa pagitan ng dalawa. Kaya walang kabuluhan ang pagtatanong. Inilagay ni Zhang Yi ang kanyang mga saloobin kay Deng Yuanbo, baka may alam itong malaking boss na may malawak na koneksyon sa Huaxu Kingdom. Pagkaraang panoorin ni Guan Longyu si Yang Xingxin na umalis, isang nasasabik na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang matatalas na ngipin ng tigre ay bahagyang nagkuskos sa ibabang mga ngipin. Xingxin, saan ka pupunta? Sa magulong mundo na.
Natahimik siya sa kanyang isipan. Sa oras na ito, biglang narinig ang boses ni Qin Qigong. Xiao Guan, paano? Willing ba ang kaibigan mong manatili? Hindi, tinanggihan ako ng malinis. Sabi ni Guan Longyu. Oh, ganun ba? Sayang talaga. Pero na-curious ako, may special purpose ba na ipagpilitan mong makipagkita sa matandang kaklase mo? Nang sabihin ni Qin Qigong ang mga salitang ito, medyo walang magawa ang kanyang tono. Bilang pinakamalaking lihim na sandata sa rehiyon ng Shengjing, ang anumang impormasyon tungkol kay Guan Longyu ay isang lihim sa mga lihim. Sa prinsipyo, maliban sa kanya at sa ilang pinagkakatiwalaang waiter, walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa Earthly Temple kung saan naroon si Guan Longyu. Ngunit ang pagpupulong na ito ay mahigpit na hiniling ni Guan Longyu at kailangang igalang ni Qin Qigong ang kanyang desisyon. Mahinahong sumagot si Guan Longyu, maghintay lang at tingnan. Maaaring maging mas makapangyarihan ang kaibigan kong ito kaysa kay Chao sa hinaharap. Oh! Dahil sa pangungusap na ito, naging interesado si Qin Qigong at ang kanyang tono ay naging mas maingat. Makapangyarihan kaya ito kaysa kay Chaos? Masasabi bang maikukumpara ito sa'yo? Ngumiti si Guan Longyu at sinabing, hindi ko rin alam. Ang kakayahan o kung anuman ay hindi mahalaga sa kanya. Ang alam ko lang ay siya ay isang henyo at isang baliw na tao sa puso. Ang dayong tao ay nagiging lubhang mapanganib anuman ang gusto niyang gawin. Sa puntong ito, humina siya ng mahina. Pero ngayon parang wala na siyang pakialam sa sarili niyang lakas, sayang naman. Ang oras ay dumating sa makalipas ang 7 araw. Ang oras na umalis si Qin Qigong para sa mga kinatawan mula sa 5 rehiyon upang isaalang-alang ay nag-expire na. Kaya naman, muling ginanap ang pulong. Tinipon ni Qin Qigong ang lahat at tinanong sila ng kanilang huling desisyon ng nakangiti. Bilang resulta, natural na hindi makalahok ang rehiyon ng Donghai dahil sa mga personal na issue ni Xuanwu. Napangiti si Paji Kelsang, ang kinatawan ng Southwest Region, at umiling, sinabing iniulat niya ang bagay na ito sa pinakarespetadong Sangjia Monastery sa Southwest Region, Tripa, Yashelang Taideji, at Lord of the Corpse Forest. Ngunit ang huling resulta ng mga deliberasyon ay ang kapangyarihan ng Tantra ay limitado na ngayon at mayroong barata sa kanlurang bahagi, kaya imposibleng magpadala ng mga tao upang lumahok sa operasyon. Alam ni Qin Qigong na ang mga problema sa Timog Kanlurang rehiyon ay mas komplikado. Sa loob ng maraming taon, pinag-isa ang politika at relihiyon. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang kapangyarihan ng 4 na lokal na pinuno ay hindi maiisip. Kaya't hindi na siya nagsalita, ang sabi na lang, I can understand. Thank you for your hard work, Chief Pudge. Ngumiti si Paji Jesang at tumango bilang pagbati, at saka naupo sa isang tabi ng walang sabi-sabi. Para sa ibang mga rehiyon, malinaw sa lahat ang posisyon ni Li Changbong. Kailangan niya ng matagumpay na aksyon upang pagsamahin ang kanyang posisyon sa hilagang kanlurang rehiyon. Kaya siya ang unang nagpahayag ng kanyang pagpayag na makipagtulungan. Sa hilagang silangan, agad ding pumayag si Han Shanzuo na makipagtulungan, ngunit iniharap niya ang ilang mas mahigpit na mga kinakailangan sa mga partikular na detalye ng kooperasyon. Sinabi rin ni Qin Qigong na walang problema sa mga ito. Sa wakas, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Zhang Yi. Sa mga kinatawan ng 5 rehiyon, si Zhang Yi ang pinaka-espesyal, dahil ang relasyon niya sa mga opisyal ng rehiyon ng Jiangnan ay hindi kaakibat, kundi pakikipagtulungan. Sa makatuwid, walang makakaunawa sa kanyang saloobin. Kadalasan, binibigyang prioridad ni Zhang Yi ang mga personal na interes. Your Excellency Chaos, I wonder what your thoughts are. Tanong ni Qin Qigong na may taimtim na ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, isinaalang-alang ko ang isyong ito. Kung pinapayagan akong lumahok sa operasyong ito, mayroon akong ilang mga alalahanin, at kailangan kong hilingin sa iyo na tulungan mo muna akong lutasin ang mga ito. Curious na tanong ni Qin Qigong, oh. Kung mayroon kang anumang alalahanin, maaari mong sabihin sa kanila. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, una sa lahat, impormasyon. Tungkol sa lahat ng nasa ilalim ng lupa sa Qinling Mountains, walang sinuman maliban sa iyo ang may impormasyon doon. Kung gusto mong lumahok ako, dapat mong ibunyag sa akin ang lahat ng impormasyon sa ilalim ng lupa ng walang reserbasyon. Sinabi ito ni Zhang Yi at tiningnan ng malalim si Qin Qigong. Gusto ko ring makita ang kumpletong video ni Zhen Yuanzi na nakikipaglaban sa 2 antas ng Epsilon na Earth Centipede.
Ibinaba ni Qin Kigong ang kanyang ulo at nag-isip sandali at mabilis na tumugon, kaya kong magdesisyon. Basta't makikilahok ka, gagawa ako kaagad ng kaayusan para sa'yo. Tumango si Zhang Yi. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang pangalawang punto. Tumingin siya kay Li Tianggong sa kabila ng mesa at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng sama ng loob sa pagitan namin ni Gao Chen, kaya mahirap igarantiya na hindi siya aksyon laban sa akin sa panahon ng operasyon. Hindi magiging teammate si Zhang Yi sa isang taong hindi niya mapagkakatiwalaan dahil masyadong mapanganib yon. Sa 1,000 metro na kailaliman sa ilalim ng lupa, ang kailangan nilang harapin ay 20 puting mutant na hayop sa antas ng kalesa. 4 laban sa 2, napakataas pa rin ang posibilidad na manalo. Ngunit kung may umatake mula sa likuran, ito ay napaka-fatal. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Tianggong. Gago, anong ibig mong sabihin? Isa akong sundalo, walang paraan na gagawa ako ng ganoong kakulitan. Malakas ang boses ni Li Tianggong at akala niya ay iniinsulto siya ni Zhang Yi. Bahagyang sinabi ni Zhang Yi, "Oh, talaga? Baka iyon ang iniisip mo ngayon." Ngunit kung pagkatapos ng ating buhay at kamatayang labanan, ako ay malubhang nasugatan at namamatay. Tayong dalawa lang ang nasa paligid, at mayroon kang nakagagaling na gamot sa iyong kamay na makapagliligtas sa akin, pagagalingin mo ba ako, o babantayan mo akong mamatay? Li Tianggong, ako Zhang Yi, huwag kang magsinungaling. Tanungin ang iyong sarili kung ano ang iniisip mo sa iyong puso. Nabulunan si Li Tianggong sa kanyang mga salita. Ang eksenang binanggit ni Zhang Yi ay lumitaw sa kanyang isipan. Biglang bumagsak ang lamig sa kanyang likuran, at lumitaw ang isang patong ng puting balbon na pawis. Dahil kinilabutan siya nang makita niya na kapag inilagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon, talagang nag-alinlangan siya. Ang pananaksak sa isang palakaibigang sundalo ay ang pinakamalaking kahihiyan para sa isang sundalo. Ngunit mayroon pa rin siyang matinding sama ng loob kay Zhang Yi. Ang sama ng loob na ito ay kadalasang pinipigilan, ngunit kapag walang tao, maaaring hindi niya makontrol ang demonyo sa kanyang puso. Nakita ni Zhang Yi ang kanyang pag-aalinlangan at hindi niya maiwasang mapangiti. Nakikita mo? Natauhan si Li Tianggong at mabilis na nagpaliwanag, hinding-hindi ko gagawin ang ganoong uri ng bagay. Ginagarantiya ko ito sa karangalan ng aking pamilya. Ipinagkrus ni Qin Kigong ang kanyang mga kamay sa mesa at nakangiting sinabi. Ang kalikasan ng tao ay hindi makayanan ang pagsubok. Parang kahit gaano pa kahusay ang isang tao, kung kailangan niya ng pera at makakita ng isang piraso ng ginto sa isang liblib at walang nakatira na ilang, magkakaroon siya ng urge na gawin ito sa kanyang sarili. Sa makatuwid, walang kabuluhan ang paggamit ng moral na pagpigil. Biglang naging seryoso si Qin Kigong. Gamitin natin ang disiplina. Dito, ako, si Qin Kigong, ay maaaring magpahayag bilang pinakamataas na commander ng rehiyon ng Shenjing. Kung sinuman ang maglakas loob na atakihin ang isang kaalyado habang kumikilos, ako, si Shenjing, ay hindi magsisikap na salakayin siya at ilantad ang kanyang masasamang gawa sa mundo. At the same time, umaasa din ako na magtulungan ang ibang rehiyong kalahok sa operasyon para sabay na atakihin ang tatlo.